Hi, in this video, I'm going to share with you how I make my case digest. So if you have zero idea what a case digest is and how to make one, then you found the right video. Before we begin, this will be the flow of our discussion. In this video, we will explain what a case digest is, what is a case, parts of a case, what are the contents of a case digest, and how to effectively make a case digest. So first, ano nga ba ang case digest? Ang case digest ay isang form ng summary na may nilalamang facts, issue, at ruling. Sa isang case digest, ang gagawan mo ng summary ay iyong case. Ano nga ba kasi ang isang case? Let's proceed with question number 2. A case is a legal dispute that is brought before a court for a decision. In Tagalog, ang case ay isang kaso. To elaborate, let's use kaso in a sentence. Bastos, magpa-file ako ng case for sexual harassment. Boy, sige go! Di nag-file nga si ate girl ng kaso. Yung kwento nila dyan sa case ang gagawan mo ng summary o, in legal term, case digest. Sa first week ng class nyo, bibigyan kayo ng list ng prof nyo ng cases na idadigest nyo per topic. Ganito ang itsura niya. Ibibigay yung title, GR number or SCRA, at date of promulgation ng case. Ano nang next na gagawin nyo once na may listahan na kayo? Siyempre, hahanapin nyo yung mga cases na yan. Pag nag-search kayo sa Google, ito most likely ang mga websites na pagkukunan nyo ng cases. Nandyan ang Lawfil, Chan Robles, Supreme Court e-Library, e-SCRA, at CD Asia. Pero yung last two, paid subscription yan, so may bayad. Either way, pare-parehas lang naman ang laman ng mga websites na yan. Ang pagkakaiba lang yung way ng format ng cases. For instance, binigyan kayo ng prof nyo sa criminal law ng case under impossible crime. Iyang title, together with the GR number and date, kailangan nyo yang i-search sa Google. Okay, so for example, dito sa case ni Intod versus CA, ngayon ang ginamit kong website ay yung Chan Robles. Once na open mo yan, ganito ang makikita mo. Iyang first part, nakasulat dyan ang court na nag-decide ng case. Next, yung GR number at date of promulgation, and then yung parties sa case. Iyang susunod na paragraph, iyan ang tinatawag nating doctrine o ang main point ng case. Minsan, may mga cases na merong ganyan na doctrines per subject, pero yung iba, wala. Sa next na paragraph, ine-explain dyan ang nature ng proceeding. Like, paano nga ba siya nakarating ng Supreme Court? Ganito kasi usually ang flow ng proceeding. Magsisimula siya sa Municipal Trial Court o sa pinakamababang korte, tapos iaakyat sa Regional Trial Court, and then sa Court of Appeals hanggang sa Supreme Court. So, pataas yan ng pataas hanggang makarating sa Supreme Court. Ang decision o ruling ng MTC, RTC at CA ay nilalagay sa facts. Samantalang ang decision o ruling ng Supreme Court ay nilalagay sa ruling ng case digest nyo. Ngayon na medyo gets nyo na ang content ng isang case, dumapo na tayo sa contents ng isang case digest. Ano ba dapat ang laman ng case digest? Ang case digest ay naglalaman ng facts, issue, at ruling. Kailangan sa facts nakalagay dyan ang argument at counter-argument. For example, ano bang sinasabi ni Party A? Tapos, ano namang defense ni Party B? After that, explain mo kung ano yung ruling ng MTC, RTC, at CA. Sa issue naman, yan ang problem na nire-resolve ng Supreme Court. Again, yan ang problem na nire-resolve ng Supreme Court. Yan ang reason bakit siya umabot ng Supreme Court. Lastly, sa ruling, ang ilalagay mo dyan ay ang answer mo sa issue. So, pwede mo siyang sagutin with a categorical answer of a yes or no, and then kung ano nga ba yung ruling or decision ng Supreme Court.
Now, let's proceed kung paano ba ang step-by-step na paggawa ng case digest. Una, isi-search mo muna yung case and then ika-copy-paste mo yung case. Hanggang doon lang sa so ordered kasi footnotes naman na yung mga susunod dyan. And then, punta kayo sa Google Docs at i-paste nyo doon. After that, i-click nyo lang yung extension, then click highlight tool. By the way, itong highlight tool ay isang Chrome extension. So, kailangan yung i-download. Nandiyan sa baba yung link and don't worry kasi free naman siyang Chrome extension. At magpa-pop siya dyan sa right side. Ang una kong ginagawa kapag ganito ay hina-highlight ko muna yung topic na kailangan kong i-focus sa case. Kasi kapag gagawa ka ng case digest, kailangan yung tandaan na ang ilalagay nyo sa facts, issue at ruling ay iyong related lang sa subject at topic kung saan inassign yung case. For example, dito sa case na ito, under siya sa criminal law at impossible crime. So, dapat doon ang focus na gagawa niya ng case digest. Hindi naman necessary na i-highlight nyo na agad yung main topic. Pero, ito kasi yung nag-work for me. Para habang binabasa ko, nakikita ko na agad kung saang paragraph ba ako dapat mag-focus. After ko i-highlight yung main topic, babasahin ko na yung full text habang hina-highlight yung important details. Sa pag-highlight, nag-a-assign ako ng ibang colors para pagbabalikan ko, madali na lang hanapin. Medyo time-consuming siya pero okay siya lalo na kapag sobrang haba ng case. After nyo basahin yung full text, kailangan nyo nang gawin ang case digest. Ganito ang format na gamit ko. Kinokopya ko lang yung apelyido ng both parties, then yung GR number at date. Tapos ayan, isa-summarize nyo na yung binasa nyo. Isipin nyo kapag nagsusulat kayo ng facts, para lang kayong nagchichismis. Like, explain nyo, ganito kasi yung sinabi ni Party A ganito naman yung defense ni Party B. So, ano bang naging decision ni MTC? Anong naging decision ni RTC? At anong naging decision ni CA? Kailangan yung tandaan na kapag sinusulat nyo yung facts, dapat wala kayong mabagong information kapag sinasummarize nyo siya. So, dapat careful kayo sa pag-rephrase ng mga words. And then, sa issue, iyan ang problemang nire-resolve ni Supreme Court. Usually, kapag hinahanap nyo yan sa case, naka-whether yung format. Whether or not, ganyan. Sa case kasi na ito, impossible crime lang yung issue, so madaling hanapin. Okay, so ito ang dalawang format na pwede nyong gamitin. But for me, mas madali kapag naka-question na yung format. Finally, sa ruling, ang isusulat nyo lang dito ay ang sagot nyo sa issue. Yes or no. Then, explain nyo bakit according sa ruling ng Supreme Court. Guys, tatandaan nyo na ang ilalagay nyo lang dito ay ang ruling lang ni Supreme Court. Hindi nyo pwedeng ilagay dito ang ruling ng MTC, RTC, or CA. Again, ruling lang ni Supreme Court kasi si Supreme Court ang may final say sa case. Also, huwag nyo rin kakalimutan na lagyan ng in-depth bawat paragraph ha, para mas malinis siyang tignan. And with that, we're finally done. Thank you so much for watching and I hope may naintindihan kayo. If you found this video helpful, please like, share with your friends, and subscribe. Bye!